Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Mikey Williams dahil sabi nga nila, eto daw, malapit na paperman na nga daw ito sa San Miguel Beermen mga kabrods after nga na ma-receive nila ito pong mga signs kay Mikey Williams na babalik na nga ito ng TNT Tropang Giga. Sign and trade lang yan mga kabrods. Alam din naman natin na nagsisimula ng All Filipino Cup tapos ang pangit pa nga ng start ng TNT Tropang Giga. 2 beses ba naman ang sunod-sunod na pagkatalo nila tapos sila pang defending champions mga kabrods, diba? So mahirap ito para sa TNT Tropang Giga. So kailangan talaga nila ng Mikey Williams dahil wala nga daw RHJ sila. Pero mga kabrods, panandalian lang yan si Mikey Williams. Siguro nga mga 3 games lang yan gagamitin. Sabay trade na rin yan. Basta lang maipasok nila sa playoffs ang TNT. Dahil ito pong si Mikey Williams mga kabrods, bound to SMB na. Dahil ito po mga kabrods, sabi nila, pipirma ito ng SMB. May mga reports nga daw tayo mga kabrods na sikreto nga daw itong pumipirma ng San Miguel Beermen. Alam din naman natin na hindi rin ito malabo mga kabrods. Maski superstars nga nati-trade talaga sa mga kanilang kupunan paano pa kaya yung mga ganito katulad ni na Mikey Williams. At isa pa mga kabrods, yung sign na pwede itong mapunta ng SMB dahil ayun nga yung kanyang mga kaibigan dyan like kuya-kuyahan niya sina Chris Ross, Simon Enciso sana, kaso yun nga na trade. Pero Marshall Lassiter, yan mga kabrods yung mga kaibigan nito ni Mikey Williams. Kaya pag ito bumibisita ng Pinas, ang pinapanood lang neto it's either TNT, SMB or Barangay Nabra San Miguel. Yan lang din yung mga pinapanood talaga ni Mikey Williams dito sa PBA deal. Alam din niya na isa sa mga bigating team sa SMC ay pwede siyang patagong bulungan, patagong papirmahan ng maganda at malaking kontrata. Alam din naman natin yung sakit ni Mikey Williams mga kabrods kung bakit ito nawala sa TNT dahil nagdedemand nga ng sahod, masinga Gilas Pilipinas. Ang laki ng inihingi na ito, hindi na para sa bayan, para sa pera nga daw. Pero ganun talaga ganun siya na player, kailangan lang talaga ng pera. Pero lalakas din naman yung kupunan na mapupuntahan niya mga kabrods. Pero ibang-iba ito sa SMC Group. Kailangan talaga meron kang proof para mabigyan ka ng maayos na kontrata at malaking sahuran. Kaya bigyan mo ito ng kampyonatong SMB, tsak talaga na long-term contract ang ibibigay ng SMB kay Mikey Williams. Hindi na ito malabo na pwede niyang bigyan ng kampyonatong SMB dahil ang TNT Tropang Giga na hindi naman din ganun kalakas yung lineup nito dati taong 2021, 2022 mga kabrods. Sa pinag-champion ni Mikey Williams lang naman ang TNT ng 2 beses mga kabrods ng PBA bubble kung di man ako nagkakamali niyan. Kaya kung sa SMB mapunta ito mga kabrods, malaki ang maitutulong neto. Championship, dun tayo sa technical. Pagdating naman sa opensa, maasahan mo ito. Parang ang import ang numbers na pinibigay din neto Scoring machine, yan yung isa sa mga tawag sa kanya sa TNT Tropang Giga dahil non-stop ka ang pag-i-score neto ni Mikey Williams parang ala NBA. Kung gumalaw rin, ang ganda ng footwork, mabilis, maayos din na point guard, maganda rin ng court vision. Yes, alam din naman natin na bakaw ito like katulad ni CJ Perez, sabi nila. Pero may iba bakaw rin naman dahil na-shoot din naman mga kabrods. So depensa, medyo 50-50 tayo dito kay Mikey Williams. Pero pagdating kasi sa opensa, dito mo yan maaasahan mga kabrods. Biruin yan, kombinasyong CJ Perez at Mikey Williams. Kaya mga kabrods, wala nang talo ditong SMB. Pero ang problema lang ng SMB ngayon, kung kukunin nila si Mikey Williams from TNT Tropang Giga, sino naman yung bibitawan nila mga kabrods? Kaya maayos din na point guard sana ang maibigay ng SMB para naman magamit din ng TNT Tropang Giga yon para win-win situation at magiging smooth ang trade. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isay natin yan. Mikey Williams magkakakontrata na ba sa Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam natin na naibalita na rin natin ito na ito pong si Jamie Malonzo, yun nga inconsistent na player na mga kabrods sa Barangay Nabra San Miguel. Sunod-sunod din na problema sa Nabra, tapos yung kanilang pagkatalo pa sa SMB, tapos mga kabrods na injured pa si Jeremiah Gray sa start ng season nila ngayong All Filipino Cup. So tapos ito po si Jamie Malonzo nagiging inconsistent na rin mga kabrods. Kailangan din talaga ng Ginebra na mag-rebuild ng lineup, magbawas ng mga hindi nagagamit na players at yun, magbawas din like mga injury prone. Tapos ipalit nila yung mga healthy players, maayos na point guard, maayos na wings.
So, kung sa ganun, magiging maganda ang flow ng lineup. Pati nga yung LA Tenorio, di ba? Si General, inalis na para lang ma-activate yung Jason David. So, kailangan talaga ng bigs ng Ginebra at magandang movement nila yon. Kaya ito, si Jamie Malonzo naman mga kabrods, ang gusto nga pinag-iisipang ilalagay sa trade package deal ng Barangay Ginebra San Miguel. Dahil ang isa nga sa mga target talagang ine-negotiate ng Ginebra ay ang TNT Tropang 5G. Yes mga kabrods, ito po kasing TNT Tropang 5G, meron silang dalawang superstars na paparating mga kabrods. Kaya ito, nagre-ready ang Ginebra kung sino man ang kanilang ibibigay dito. Kaya ilalagay na nila si Jamie Malonzo dahil ayon sa reports and rumors natin, padating na si Mikey Williams at Bobby Ray Parks Jr. sa TNT Tropang 5G this season mga kabrods. Kaya ito, nire-ready nila si Jamie Malonzo para naman makuha nila si Ray Parks Jr. Si Bobby Ray kasi yung Mikey Williams sana, kaso parang hindi ito kursunado nila Coach Tim Cone dahil may attitude ito. Unlike kay Bobby Ray na maayos ng attitude sa Japan and improvement neto, sariwa pa na naglalaro from Japan. Unlike kay Mikey Williams na tenga, buti na lang nagkaroon ito ng warm-up game sa SGA, sa Strong Group Athletics Kaya ito pong si Bobby Ray Parks Jr. matagal naman na itong pinopuntirya rin ng Ginebra dati rin mga kabrods. Maski nga si Bobby Ray bago pa ito magpa-draft ng PBA ay sinabi na rin niya na sanang magpa-draft sa kanya ay ang Barangay Ginebra San Miguel. So doon pa lang alam mo nang gustong-gusto at avid fan na pala talaga ito ng Ginebra. So ayusin lang niya yung kontrata niya dyan sa Osaka Evesa sa Japan. Tapos mga kabrods, dito babalik na rin sa rights niya sa TNT hanggang matrade siya sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil yun nga pinakamagandang offer na siguro ng Ginebra yung Jamie Malonzo. So wala na siguro talong TNT doon. Dahil maayos din naman si Jamie Malonzo. Talagang nawawalan na lang ng confidence kasi si Jamie dahil hindi na nga maayos na minutong binibigay ni Coach Tim Cone sa kanya. Limitado na rin kasi. Sabi kasi sa mga fans din na ito pong si Coach Tim may favoritism din ito sa pagpapasok ng players sa hardcourt. Kaya yung mga ibang bench na ito hindi na nagagamit. Kaya ito pong si Bobby Ray Parks Jr. mga brods, alam din naman natin na malaki rin ang maitutulong nito. Improvement pa lang nito sa Osaka. Panalo na Yung shooting nito, naging consistent na rin siya doon mga kabrods. Isa rin siya sa mga nagiging key players din ng Osaka Evesa. Maski yung nung Nagoya Diamond Dolphins pa rin ito, isa ito sa mga ginagawang sharpshooter nila. Kaya maganda rin kung Bobby Ray Parks Jr. ang makukuha ng Ginebra mga brods ngayong season dahil sabi nga nila, para ka nang merong input niyan. Para ka nang merong Justin Brownlee na kayang pumukol ng tres, perimeter, and yun, maganda rin ang court vision ni Bobby Ray Parks Jr. At kung sa ganun, mag-i-stay not for good na ito sa Pilipinas dahil andito rin ang kanyang mga pamilya, mga kabrods. Kaya win-win situation lang sa both parties. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba, Bobby Ray Parks Jr. babagay ba ito sa Ginebra pero iti-trade nila si Jamie Malonzo? Win-win situation lang yan mga kabrods. Kaya komento mo lang nyo mo dyan mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.